Naniniwala po ako na unti-unti ninyong mauunawaan no bakit hindi lamang dapat ang pastor, ang mga leader ang siyang nag-aaral, kundi lahat po tayo. Sapagkat nasa atin po ang Santong Espiritu, kaya ipinagkaloob ang Holy Spirit, unang-una is para yung mga bagay na espiritual ay ating maunawaan, ating malaman, at yung Espiritu ng katotohanan, which is yung salita po ng Diyos na katotohanan, ang siyang nagiging gabay po ng ating pinaniniwalaan o ng ating pananampalataya. Kaya sana po maging masaya kayo na tinatahak natin yung kagandahan ng kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Di ba? So yun po yung ating kagalakan na hindi nasasayang po yung ating oras, yung ating pagbibigay ng panahon sa pagsamba, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At habang tumatagal, makikita ninyo, ito yung pinakamahalaga na ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kung bakit iniwan niya ang langit at ngayon nga pong week na to ay pinagdiriwang yung kung bakit tinatawag nilang mahal na araw, yung pag-alala sa ginawa ni Jesus. Pero sa ating mga mananampalataya, tayo po ay nabubuhay na sa pananampalataya kay Kristo araw-araw ng ating buhay. At nililinang lang natin ito at wag na mawawaglit sa ating isipan at sa ating puso ang kayamanang talagang ginawa ng Diyos kung bakit iniwan niya ang langit at siya po ay nag-anyong alipin upang tayo lamang ay matubos at upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag niyong kalilimutan, dalawang pribilehiyo ang ibinigay ng Diyos na buhay. Isang physical na pamumuhay, which is temporal, pansamantala. Pero ang pinakamahalaga sa lahat po ay yung eternal, spiritual na buhay. At habang tumatagal, kung mapapansin ninyo, ang naglalagay ng picture para makita natin yung ganda ng pangako ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Siya po yung nagsasalarawan sa ating espiritu, sa ating isipan, kung ano yung ganda ng kanyang pangako. Kaya talaga pong nakapokus tayo sa kanyang mga salita. Siya po yung nag-visualize sa ating isipan kung ano ang pagmamahal niya at kung ano yung pinakakayamanang inihanda niya sa ating mga mananampalataya. So yun po yung ating kaligayahan na maunawaan ang katotohanan na to sa ating buhay. Kaya hindi po tayo titigil. Sabi nga po ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan, nagtutumulin ako, sabi ni Apostol Pablo, sa Philippians, kung hindi ako nagkakamali, chapter 3. Nagtutumulin ako hanggang sa maabot natin ang ikinaabot sa atin ni Kristo. No, sinabi ni Paul during that time, nung siya ay nasa ministry, nung panahon na yon, sabi niya, fight a good fight of faith. No, makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, ay higit din nating ipaglaban yung buhay na espiritual. Kung yung salaman ay talagang pinapahalagahan natin, inilalaban natin, how much more yung ating espiritual na buhay na kung saan yun talaga ang target o yung pinaka-focus kung bakit si Jesus po ay namatay sa krus at bakit nagsakripisyo siya ay dahil para nga po sa ating inward man, sa ating taong pagkaloob, sapagkat yun po yung dapat ay mawala sa kamatayang walang hanggan kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So bago po tayo magpasimula, sapagkat meron po tayong muling magbibigay ng kanyang testimony with exhortation. Pero salamat sa Diyos sapagkat nakita ko rin po sa tao ito na sa kabila ng maraming kaabalahan pero willing pa rin po siyang maglingkod at sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At ang sabi ko nga, sana hindi lamang teacher ng para sa mga bata o sa mga para sa kinabukasan ng buhay ng isang bata, pero higit sa lahat, tayong lahat ay maging guro ng Panginoon. Nakasentro lang tayo sa Ebanghelyo, ay sapat na po yun para maraming maturuan. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, tumawag ka ng mga taong mapagkakatiwalaan para makapagturo po ng katotohanan. Okay? So ngayon po, tinatawagan ko na po yung ating kapatid, si Sister Grace Cabilino. Amen. So, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ayan, naririto po muli ako, napakalaking
pribilehiyo po na mabigyan ng pagkakataon to worship our God at maging instrumento ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Sa kabila ng sobrang dami po talagang workload as teacher plus ako po ay nag-aaral ngayon and talagang nagkataon pa na sunod-sunod may NAT exam or National Achievement exam po kami. Sabi ko, tatanggapin ko ba o hindi ko na lang re-replyan si Pastor. Pero talaga nandun yung pagkilos ng Panginoon sa puso ko na sinin ko agad, hindi ko alam kung ano yung mangyayari, hindi ko alam kung paano ko maisisingit, pero sabi ng Panginoon, anak, ako ang bahala. Ako ang gagawa, hindi ikaw ang gagawa, ako ang gagawa para sa araw ng Sunday. Kaya sabi ko, sige po, Pastor, okay po, pwede po ako sa Sunday. Ayan, so lahat po tayo ng mga problema, ganyan na ganyan po yung nararanasan ko before. Merong mga problema, meron pong mga worries na sinasarili ko na sobrang pag-iisip, sobrang pinoproblema ko yung isang bagay na hindi naman pala dapat problemahin. So nandun na sobrang nape-pressure na ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Parang feeling ko, parang lagi akong eager na ano ba dapat gawin? Search dito, tanong dito. Kailangan every day meron akong nalalaman tungkol dun sa or meron akong nakukuhang information regarding dun sa iniisip ko na yon na nakakalimutan ko na bakit nga ba ako nag-worry on my own kung ang Panginoon naman ang laging nandyan para sa atin. Amen po ba? So one time habang punong-puno ng pag-worry ang isip ko, one Sunday, kinanta natin dito yung kantang God is Able. And hindi pa nagsisimula yung lyrics ng kanta, talagang God moved in my heart na sabi niya, anak, bakit ba sobrang worry na worry ka? Nakakalimutan mo ba na I am the God who is able. Ako ang hari ng mga hari, ako ang Diyos ng mga Diyos. Kaya ko ang lahat, ipagkatiwala mo lang sa akin. Minsan kasi nakakalimutan po natin na ang unang option na iisip natin pag meron tayong pagsubok sa buhay is to do it on our own. Na humanap ng mga tao na magiging solusyon sa problema natin. Nakakalimutan natin na ang unang solusyon na dapat natin tinatakbuhan ay ang Panginoon. At ang Panginoon, kapag nasabi na natin sa Kanya ang ating problema o ang ating pagsubok, siya na yung bahalang gumawa at kumilos sa mga taong nakapaligid sa atin upang maging instrumento ng pagpapala para sa ating mga problema or sa ating mga pagsubok. Amen? Kaya kung meron po nalalapit sa inyo at merong isi-share na pagsubok, ibig sabihin, kayo ang ginagamit ng Panginoon para tulungan sila sa kanilang pagsubok. Amen po ba? So habang kami ay pauwi ni DK po, pinagbubulay-bulayan namin yon habang nasa motor kami. Sabi ko, grabe yung move kanina. Sa awit pa lang na God is able, nandun na yung word ng Panginoon na hindi natin kailangan mag-worry. Hindi natin kailangan mangamba kung tayo ay nasa piling ng Panginoon. Kaya ngayong umaga po, ang title po ng aking isi-share ay God is able. Kasi habang nagpe-pray po ako kagabi, sabi ko, Lord, ano po bang gusto mong sabihin ko sa kanila? Ano po yung gusto mong i-share ko sa kanila? And pinaalala uli sa akin ng Panginoon na, anak, I am able. Sa oras na nag-worry ako, kung ano ba yung isi-share ko, pinaalala uli sa akin ni Lord yung moment na yon na sinabi niya na, anak, worry or fear not, huwag kang mangamba kasi ako ang kasama mo. Basahin po natin sa Ephesians 3:20 verse 21. Sabi dito, now unto him that is able to do exceedingly abundant above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be the glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Diyan pa lang makikita natin, sabi ng Panginoon, na able to do exceedingly, abundantly. Hindi sinabi ng Panginoon or hindi sinabi dyan na kaya ng Diyos na kaya lang.
Sabi po sa Ephesians 3:20, kaya niya higit pa doon sa ininanasa natin or higit pa doon sa iniisip natin. Kaya maaaring meron kang iniisip ngayon pero ang Panginoon, hindi pa yan yung best na gusto niyang ibigay sa'yo. Amen po ba? So, number 1 po na gusto kong i-share ngayon, it's okay to have plans, but be prepared that God plans are better. Hindi natin kayang saklawin kung ano ang kayang isipin ng Panginoon. It's okay, may plano ka para sa future mo, may plano ka para sa finances mo, may plano ka para sa pamilya mo, pero ang Panginoon may higit na plano para sa iyo. Tingnan po natin ito. Good news. Yan, sabi po dito, Jeremiah 1:15, before I formed thee in the belly, I know thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee and I ordained thee as a prophet unto nation. Bago pa lang daw tayo isipin ng mga magulang natin na gawin, kilala na tayo ng Panginoon. Kilala na niya, alam na niya kung ano yung magiging katayuan mo, alam na niya kung saan ka magiging pag ikaw ay isinilang na sa mundong ito. Grabe, no? Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon na kahit hindi pa man tayo sinisilang, may plano na siya para sa atin. Kaya minsan, merong mga bagay na kailangan ibigay natin sa Panginoon. Ayan, sabi naman po dito sa Psalms 139:15-18, my substance was not hid from thee when I was made in secret. Hindi daw po lingid sa Panginoon nung tayo po ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, and intricately wrought in the substance, yet being imperfect. And in thy book all my members were written, which in continuity were fashioned, when as yet there were none of them. How precious are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they are more than numbered than the sun. When I awake, I am still with thee. Sabi po dito, na yung plano daw po ng Panginoon sa atin kapag pinagsama-sama natin, higit pa sa dami ng buhangin sa dalampasigan. Grabe, di ba po? Minsan nakakalimutan natin na yung pag-worry natin or yung pag-iisip natin sa mga pagsubok, hindi natin alam or hindi natin naiisip na may plano na pala ang Panginoon. Gusto lang tayong subukin or gusto lang tayong patatagin ng Panginoon. Along the process, may tinuturo sa atin ang Panginoon. Kung makikita po ninyo dun sa picture, may hawak-hawak po na maliit na teddy bear yung bata. At may hawak na hawak naman pong malaking teddy bear si Lord. Sabi ni Lord, just trust me, I have better plans for you. Ano po ang sabi ng bata? But I love this. Minsan, gusto ng Panginoon na ibuhos sa atin yung pagpapala. Pero, bakit hindi niya magawa? Dahil yung kamay natin, merong dala-dala. So, God wants us to remind today, ngayong umaga, na minsan mas maganda kung ibigay natin sa Kanya, cast unto Him everything, every worries, every struggles, lahat ng iniisip natin, ibigay natin sa Kanya. At hayaan natin na siya yung magbuhos o magbigay ng mas malaking pagpapala niya. Minsan, naranasan ko rin po, or kung meron man po dito, na meron po tayong mga plano na parang bakit ganun, Lord? Bakit parang sinisira mo yung mga plano ko? Or bakit parang yung mga plano ko hindi nagiging okay? Minsan po pala, God's way po yon ng pagpapala ng Panginoon. God's blessing is not measured by His provisions, but also by His rejection. Minsan po kasi yung mga no sa atin, yun po yung mas magdadala sa atin to the greater blessing of God. So minsan kung ang sagot ni Lord ay no or wait, sa ating mga panalangin or sa ating mga plano, huwag po tayong madi-discourage or huwag tayong magtatampo, ano ba yan Lord, gusto ko to eh. Ano ba yan Lord, ito yung pinapanalangin ko sa'yo, bakit hindi ito yung binibigay mo sa akin? Minsan yun po pala yung sagot ng Panginoon na anak, ikalma mo.
Ako ang bahala. Ako ang may mas maganda at mas malaki akong plano para sa iyo. So, kung makikita po natin, minsan ang plano natin para sa sarili natin or yung kayang isipin natin para sa sarili natin ay yun yung nasa taas. Ano po, pero ang plano ng Panginoon para sa atin ay mas malaki, triple pa doon sa ating kayang isipin. Gaya ni Abraham, di ba po, halos hindi na kanya inisip na magkakaroon siya ng anak. Pero dahil may plano ang Panginoon sa kanya, di ba, higit pa sa dami ng buhangin ang ibinigay sa kanya. Amen po ba? Ganyan kaganda ang plano ng Panginoon para sa iyo. Kaya kung ang iniisip mo ngayon ay isang maliit na plano lang, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon at hayaan mo na ang Panginoon ang magpalawak at magpalaki ng plano mo. Amen? Sabi din po dito na if God closes one door, He will open bigger door for us. Let's be patient, keep the faith, and trust Him. Sabi nga po dun sa isang napakinggan kong preaching, paano daw po ba kapag hindi binibigay ng Panginoon yung panalangin natin? Will you still pray? Or will you still trust Him? So, pwede po nating itanong yan sa sarili natin. Ano po, minsan daw po kasi, kapag daw pong malaking blessing yung binibigay ng Panginoon sa atin, thank you Lord, thank you Lord. Pero kapag daw po unti-unti nang nauubos yung blessing or medyo sasabihin ni Lord, oh, ito lang muna anak. Grabe daw yung prayer natin, talaga namang nakaluod pa, ano po, with matching iyak pa. So dapat daw po, kung ang Panginoon nagbibigay ng blessing in big, dapat ang pasasalamat at pagpupuri natin ay kagaya lang din po kung tayo ay bigyan ng blessing ng, ito muna anak. Amen? Paano naman daw po, ito yung sinasabi ko po kanina, paano kung hindi gaya ng plano natin yung binigay ng Panginoon? Will be still obedient? Magtitiwala pa rin po ba tayo sa Kanya? Amen. Ano po, so kahit ano po ang maging plano ng Panginoon, patuloy po tayong magtiwala na meron siyang ibibigay at meron siyang mas malaking plano para sa atin. Pangalawa po ay, sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. So, ipagkatiwala po natin sa Panginoon lahat ng ating plano, lahat ng ating pong pagsubok, lahat ng ating struggles, kung ano man po yung iniisip natin, at hayaan natin siya na kumilos sa ating buhay. Pangalawa po ay, God can deliver you from all the storms of your life. Sino po dito yung nakakaalam nung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Yan, ano po ang kwento po noon para po sa iba ay inutos po ng hari na kailangan po sa tuwing tutunog yung kailangan po nilang lumuhod at sumamba dun sa rebulto na ipinagawa po ni Haring Nebuchadnezzar. Yan, pang twister. Ano po, pero sila ay hindi sumunod. Ano po, at nung sinumbong po sila sa hari, tinanong po sila ng hari kung bakit sila hindi lumuluhod. At sinabi po nila, Daniel 3:16-17, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we do not fear to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of the thine hand, O king. Sabi doon, hindi sila nagdalawang isip. Sabi, Haring Nebuchadnezzar, kung hindi po namin itatanggi o hindi po kami magdadalawang isip na sagutin ang tanong na ito. Kung kami man po ay ipatapon ninyo sa nagbabagang apoy, ang Panginoon po namin ang magliligtas sa amin. At kung hindi man po, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong ipinagawang Diyos-Diyosan. Amen? Nakita po natin yung puso ng tatlong kabataan na ito na sa kabila ng
threat sa kanila na nasusunugin sila. So hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya. Nandoon buong-buo ang puso nila na alam nila na ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay ililigtas sila mula doon sa apoy na pagdadalan sa kanila. And sabi doon, nung sila ay inilagay na po, pinainit pang lalo ng hari yung apoy. At sabi doon, he answered and said, "Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God." So nakita kasi doon ng hari, di ba 3 lang yung itinapon natin or inilagay natin sa pugon ng apoy? Pero bakit 4 yung nakikita ko? At ang pang-4 ay kamukha ng anak ng Diyos. Ibig sabihin po, sa panahon o sa gitna ng ating mga pagsubok, kahit ano pa man yan, kasama natin ang Panginoon. Kailangan lang natin, kaya kung matatandaan nyo po, first time ko pong dito, sabi natin is all is well. Kasi alam natin na kapag kasama natin ang Panginoon, all is well. Amen? Lahat kaya nating malampasan basta ang ating puso, ang ating pananampalataya is anchored in the love of God, na alam natin ng Panginoon, dinala niya na sa krus ng Kalbaryo lahat ng pasanin, kasalanan, kahirapan, sakit, at nang siya'y namatay, ibinaunan niya sa hukay at nang muli siyang mabuhay, kasama niya na tayo sa katagumpayan. Amen po ba? Amen. So, naalala ko po tuloy nung sumama kami ng field trip nila JM. Isa sa first destination po namin doon ay isang church. And sabi po nung tour guide namin, kapag daw po humawak doon sa church na yon, ay sasagutin daw po yung mga panalangin. Habang pababa kami ni DK sa bus, nagbibiroan kami, tara, hahawak na tayo. Pero hindi po, wala sa simbahan, kundi nasa puso natin kung paano po kikilos ang Panginoon. Amen po ba? Kahit pa 10 simbahan, ang mahawakan mo, madasalan mo o masayawan mo, still, ang puso natin sa Panginoon, yun ang tinitingnan ng Panginoon para sa atin. Amen? At kung ibibigay ng Panginoon, ibibigay niya sa tamang oras at sa tamang panahon. Amen po ba? Dito po sa kwentong ito, no matter what is the threat na kinakaharap ng 3 tao, hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sino po ang gustong gumaya kay Shadrach, Meshach, at Abednego? Ano po ang sinasabi po dito is patuloy, let us keep our faith in the Lord. Dahil kaya niya. Ano man yan, if God can heal cancer, God can heal fever. If God can break you, He can give you breakthrough. At minsan, yung break na binibigay sa atin ng Panginoon, yun yung magdadala sa atin sa breakthrough natin. Amen? Ayan, binigay nga po ng Lord ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Ano pa kaya yung bigay niya, yung kasagutan sa mga panalangin natin? Amen? Kaya ngayong umaga po, walang lalabas na heavy heart sa sambahang ito, kundi full of trust, strong faith, and trust in the Lord, yung dala-dala natin sa paglabas natin sa simbahang ito. At puso nga ng Panginoon, binigay niya, di ba? Sa krus ng Kalbaryo, tinusok ang puso ng Panginoon. Hindi pa man tayo isinisilang, binigay na niya yung puso niya sa ating lahat. Kaya wag na po tayong malungkot kung walang nag-heart sa mga reels natin. O walang nag-heart sa post natin. Kasi ang Panginoon naman, heart na heart tayo. Amen? At para po sa aking conclusion, sabi po, if God is able, bakit ang dami kong pagsubok? Bakit ang dami kong trials? Bakit ako rejected? Sabi po, even in the classroom, yan, kami pong mga teacher, even us, kapag po nag-e-exam ang mga bata, we are quiet. Tahimik lang kami. Pero after the exam, doon na po namin tinuturo
yung sagot or yung binibigay yung tamang sagot. Bakit? Gaya ng Panginoon. Gusto niyang malaman. Gusto niya tayong patatagin. Gusto niyang ibigay muna sa atin yung free will. At pagtapos nun, sa Kanya ibibigay sa atin yung kasagutan. So ang tanong, iiwanan to po kayo ng tanong. Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba susuko? Or ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? O ngayon ka pa ba mag-worry kung alam mo na ang kasama mo ay Diyos na mga Diyos na kaya, abundantly, exceedingly. Hindi sinabi na He can do. Sabi po, He can do exceedingly. Ibig sabihin, beyond dun sa ating kayang isipin or beyond dun sa ating ine-expect. Ganon kabuti at ganon kalaki ang ating Panginoon. Sabi po sa Joshua 1:9, have I not commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Sabi din po sa John 14:27, peace I leave with you, peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon ngayong umaga na wag na po tayong magkaroon ng pusong nag-iisip. Though normal naman po mag-isip, pero lagi po nating tandaan na sa panahon ng ating pag-iisip, kasama po natin ang Panginoon. Kung paano niya sinamahan si Shadrach, Meshach, at Abednego sa burning fire, ganyan din po niya tayo sasamahan sa ating mga laban at mga hamon ng buhay. Even the Bible tells us 365 times na do not fear, but rejoice in the Lord. Kaya araw-araw, wala po tayong dahilan para mag-worry. And yan din po yung lagi ko sinasabi sa sarili ko ngayon na in Jesus' name. Yun na lang, kapag meron akong naiisip na hindi maganda or negative, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And talagang nakakatuwa ang Panginoon kasi habang lumalalim po ako to be honest, nung mga unang time na nakapakinig ako ng gospel, parang nagiging hesitant pa ako to accept. Pero the more na nakikinig ako at the more na naiintindihan ko yung ginawa ng Panginoon sa krus, at naiintindihan ko, kasi before po ang thinking ko kapag sa grace ay kasalanan. Pero pinaunawa po ni Pastor sa amin nung kami po ay one-on-one Bible study niya na hindi lisensya ang nasa grace para gumawa ng kasalanan. And nakita ko doon na, oo nga naman, gaya ng sinabi po ni Papa before, na kung nasa Panginoon ka, bakit ka pa iisip? Kung alam mo na yung pag-ibig ng Panginoon ang tumubos at ginamit niya or binigay niya yung buhay niya para sa iyo, bakit ka pa iisip na lumayo sa Panginoon? Kaya napakalaking tulong po na tayo po ay lagi pong nakakapakinig ng salita ng Diyos at nandoon na nahuhubog tayo sa unawa sa kahalagahan po ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya to God be the glory po, at alam ko po na ngayong umaga, kikilos po ang Diyos sa ating mga puso. Maraming salamat po, and to God be the glory. God is a God of plan. God is a God of purpose. God is a God of design, di ba? And objectivity. Siya po ay nangarap. At pag ang Diyos po ang nangarap, lalo na para sa atin, makakaroon ka ng katiyakan na hindi siya kailanman nag-isip ng tayo ay sa ikasasama natin. Hindi niya po tayo binigyan ng buhay para magdusa na lang na po. Pero maliwanag naman po yung salita ng Diyos. Kung pag pinag-aralan mo yung siya ay may plano, di ba? Malimit kong sabihin yung Ephesians 1:4 and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, sa Diyos, bago itinatag ang sanglibutan. Meaning, ito sinasabi ng Ephesians 1:4 and 5, wala pa hindi pa nalilikha itong sanglibutan.
ito na yung nasa isip ng Diyos. Sabi dyan, bago pa itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Bago ka maging banal, para ka maging banal, para ka maging walang dungis, alam na ng Diyos kung paano tayo magiging banal at walang dungis. Sa harapan niya, sa pagmamahal niya, sa pag-ibig niya. Tingnan natin yung verse 5. Na tayo ay itinalaga niya nung una pa sa pagkukupkop. Pag sinabing pagkukupkop, para sa kanyang pangangalaga. So, ano pong mapasok sa isipan mo? Na itinalaga niya nung una pa, before the foundation of the earth, di ba? No? Para maranasan natin yung kanyang pangangalaga. Sino ang gusto na siya ay nasa pangangalaga ng Diyos? Amen. Sabi diyan, sa pagkukupkop na tulad sa mga anak. Pag ikaw ay anak ng Diyos talaga, di, ano pang ikakatakot mo? Ano pang ikababahala mo? Yun yung dapat na maunawaan natin diyan. Kaya napakahalaga na yung salita ng Diyos, pagtiwalaan mo, pag-aralan mo, pakinggan mo, bulay-bulayin mo. Namnamin mo yung sinasabi. Hindi basta mapakinggan lang. No? Namnamin mo, totoo ang salita ng Diyos. Sabi diyan, mararanasan natin yung pagkukupkop, yun na yung iniisip ng Diyos, yun na yung plano ng Diyos, yun na yung pangarap ng Diyos na sa pamamagitan, na tulad sa mga anak, para kayo mag-anak, na sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang Kanya, ayon sa ibig niya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, ayan, ang linaw. Na noon pa man, pagtiwalaan mo, nangarap na at nagplano na ang Diyos para maranasan mo yung Kanyang pangangalaga at pakukupkop. Pagka ganun po, di ka dapat matakot eh. Di ka dapat mabahala. Di ka dapat mabalisa. Di ba? Meron bang isa? 2 Timothy, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works. So, yung pagkatawag sa atin, yung pagkaligtas sa atin, ng may kabanalang pagkatawag, hindi ayon sa gawa natin. Kaya hindi talaga sa kautusan eh. Hindi talaga sa ikaw yung magpapakabait para ikaw ay mas maligtas. No. Sabi niya, but according to His own purpose, ayon sa kanyang layunin. At biyaya. Asan ang biyaya? Dito sa krus, di ba? Ayan. According to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Malinaw po ba yan? Before the world began. Bago magpasimula ito na yung plano ng Diyos. Ito na yung according to His own purpose. Ito yung pinakabida. Ito yung pinakabida. Pinaka-ultimatum na ibibigay niya para makita mong dapat maging masaya ka at mapanatag ka. At wala ka nang hahanapin pa. Kontento ka na. Ayan yung sinasabing exceeding. Ano tawag doon? Higit pa sa inyong iniisip. Higit pa sa inyong inaakala. No? Maibibigay ng Diyos ang pinakamataas na antas ng blessing, pinakamataas na antas na makakamit mo sa buhay na to. Walang iba. Ang liwanag nung sinasabi ng mga verse na yan, eto na yung itinalaga ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa Jeremiah na plano ng Diyos na hindi ka wasakin, hindi ka para maghirap, hindi ka para maging bagsak, kundi para ikaw ay mag-prosper. At na magbibigay ng lubusang kasaganaan sa buhay ng isang tao na makikita natin sa buhay sa mundong ito ay ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Aliwanag po niyan. Sa 2 verse lang na to, kontento ka na. Kaya nga lang, dapat po talaga magising yung ating pamamaraan ng pananampalataya na hindi tayo nakapokus sa ibang mga himala o anumang mga bagay. Kung hindi, yung salita niya. Ang sikreto po ay yung salita niya dapat ay, sabi ng 1 Thessalonians 2:13, tingnan natin. Dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral. Ano ba yung mga pinapangaral ni Apostol Pablo?
during that time, yung gospel of Christ. Sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap. Paano natin tinanggap? Hindi gaya ng salita ng mga tao. Tandaan ninyo to. Dapat, as time goes on, habang tumatagal tayo, nag-i-improve, nagpa-progress yung pagtanggap natin sa Scripture, sa Bible, na ito ay ang unang pinakamataas na authority para pagtiwalaan mo. Andun yung kapanatagan mo, magtitiwala mo. Paano yung pagtitiwala na yan? Na kahit na meron ka, kasi pag tumingin ka sa natural, di ba? Pag tumingin ka sa natural, parang hindi totoo. Pero pag pumunta ka sa espiritu, sa salita ng Diyos, spiritual, mas magiging totoo yan. Kasi, ang sabi nga ng Hebrew, sabi dyan, tinanggap ninyo hindi gaya ng salita ng mga tao, kung hindi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Huwag na po tayong mag-antay nung may maririnig kang salita, audible voice. Laging ang salita ng ating pinanghahawakan, ito lang, Scripture, Bible. Kung gusto mo magsalita ang Diyos sa iyo, nasa Bible. Pero dapat rightly dividing the word. Pag sinabing rightly dividing the word, hindi lahat naman ng nakasulat dyan, i-apply mo. Kailangan alamin mo, kasi yung pinaka-basic way ng interpretation ng Bible is sino nagsasalita, sino yung messenger, tapos kanino naka-address. Yan. Yun pong tatlong criteria ng basic interpretation. Sino nagsasalita doon sa aklat na binabasa mo? Pangalawa, kanino ito naka-address? Baka sa mga taga-Israel sinasabi yan. Baka doon talagang privately kay Abraham lang sinabi yon. Yan. Hindi sa atin o sa mga Hudyo lang. Pagkatapos, anong time, anong panahon? Ayan, yung historical background, napaka-importante po nun. Para huwag tayong ma-out of context. Kailangan, importante yan. Hindi po tayo basta kukuha ng salita ng Diyos at i-apply mo sa iyong buhay. Halimbawa, nagsalita ang Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko. Tapos, i-apply mo rin ba ngayon yung gagawa rin tayo ng arko? Exclusively lang yun, sinabi kanino? Kay Noah. So, yan po yung napaka-importante na mga basic ng interpretation na dapat natin gawin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron niyang pangkalahatan, okay. Meron din naman niyang exclusive lang sa kanila. Pero meron kang mensahe na natututunan. Meron kang kahalagahan na makukuha. Yon. Ganun po yon. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan nating maging maingat kasi marami po dyan ang na-out of context at ang application nga is nagkakaroon ng misinterpretation nga po. Okay. So, ang sabi diyan, ang Biblia lang talaga ang dapat na mayroong pinakamataas na at authority sa buhay po natin. At ang pagtitiwala talaga natin sa salita at pangako ng Diyos, lalo na, ito yung pinaka-focus, bago pa likhain ng sanglibutan hanggang sa ito yung tinapos na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na makikita natin ang napakagrabing kapakinabangan sa ating buhay. So, alam niyo po, mayroon pang sabi ng Hebrew 11, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay. So, ang pananampalataya na binibigay ng salita ng Diyos, kalimitan, yan ay hindi natin nakikita. Inaasahan mo na totoo kahit hindi mo nakikita. So, yun dapat ganito yung maging maliwanag na paraan ng ating pananampalataya sa pagbabasa sa salita ng Diyos. Verse 2, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan, yung lalo na yung unang tinawag ng Diyos, si Abraham at saka yung kanyang 12 lipi. Okay, verse 3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan, itong earth, ay natatag sa pamamagitan, ganito kagrabe ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, gano'n ka-powerful ang salita ng Diyos, na itong earth, itong ating
at kinatayuan, ating tinitigilan, ay nanggaling sa paglikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano pa ang nakikita, itong mundong ito na ating nakikita, itong mundong ito na ating tinitigilan, na kinaroroonan natin at ng mga may buhay sa lupang ito, ano sabi diyan? Ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Makinig po kayong magaling. Yun daw nakikita, ito yung earth, yung mga halaman, may mga puno, may bundok, may dagat, may mga hayop, sari-saring hayop, higit sa lahat, tao. Yan daw po, ano pat ang nakikita, lahat ng nakikita, ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Pag sinabing hindi ginawa sa mga bagay na nakikita, nanggaling sa invincible, hindi nakikita o espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu at ang kanyang salita po ay spiritual, espiritu. Okay? Ganun ka-powerful. Ano po yung ibig ko pong sabihin? Ganun na dapat natin i-treat ang salita ng Diyos na very powerful. Ibig sabihin kung itong nakikita sa ating paligid, na minsan hinahangaan natin, ay totoo na ating naoobserbahan, pero dadalhin ka ng pananampalataya na ito nanggaling sa unseen. Parang ang hirap paniwalaan kasi tayo sanay sa nakikita. At ang malimit nating pinaniniwalaan, to see is to believe. Makita ko muna bago ako maniwala. Yun ang sabi ni Tomas. Diba? Yan ang kahinaan ng tao. Masyadong nasanay sa nakikita ng kanyang mata. Eh ngayon, dinadala tayo ng pananampalataya sa hindi nakikita. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Sipin ninyo, kailangan yung ating isipan mag-shift, magkaroon ng pagbabago ng pagtanggap kung ano yung mas may mataas na authority. Pag hindi natin natutunan yan, lagi kang tangay ng mga bagay na nakikita ng mundong ito. Laging ito ang magiging malakas na hihila sa iyo kaysa sa manampalataya ka sa sinabi ng Diyos. Pag natutunan natin na talagang ito'y ganyang salita, no matter what, mas paniniwalaan ko muna yung sinasabi ng Diyos kaysa minsan kung ano yung naoobserbahan ko sa aking paligid, kaysa sa nahahawakan ko, nahihipo ko, kaysa sa anumang bagay na kaalaman. Mas mataas ang kaalaman, authority ng salita ng Diyos. Dapat ganito po diyan. Diyan po tayo dapat matangay ng matangay. Doon sa hindi nakikita. Kung bakit sinabi ng Colossians chapter 3 verse 1, tinan ninyo, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, diba? Marami nagdiriwang ng mahal na araw, pero alam niyo po, napakalayo ng pagkaunawa sa blessing ng Diyos. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ano yung mga bagay na nasa titingin ka ba sa itaas? Di, ang ibig sabihin nun, salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi nakikita. Galing sa Diyos. Galing sa kanyang isipan. Ang scripture, ang Bible. Lalo na yung mga pangako niya, lalo na yung nakapokus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kailangan mag-shift yung ating isipan. Kailangan ito yung proseso na dapat mangyari. Na mas mataas ang authority nung mga bagay na espiritual, makalangit. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ano na yung ginawa ni Kristo sa buhay mo, sa pagkatao mo? Dalawa yung pagkatao natin nung tayo na born again. Isang taong pisikal at isang taong espiritual. Diba? Na nakaupo sa kahanan ng Diyos. Tayo pinaupong kasama ni Kristo Jesus. Paano mo maiintindihan yon kung
ang pananampalataya mo, nakapokus ka pa rin sa mga bagay na panlupa at hindi sa mga bagay na panlangit. Di ba? Napakalinaw po yan. Verse 2, ilagak ninyo. Saan mo ilalagak ngayong isipan? Sa mga bagay na nasa itaas. Ulitin ko, titingin ka ba palagi sa mga bagay na itaas? Hindi. Hindi po literal na makikita mo sa itaas. Kung hindi po yan ay mga bagay na panlangit galing sa Diyos, lalo na yung kanyang salita. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kasi may pangako naman ng Diyos, di ba? Matthew 6:33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito. Alin yun? Yung mga bagay na ito, material, physical, yung buhay sa panlupa, nagmamalasakit din ang Diyos dyan. Wala kang dapat ikabahala dyan. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa kung anong araw ng bukas. Huwag kayong mabalisa kung ano inyong kakainin, iinumin, kung ano inyong isusuot. Ano sabi ni Jesus? Unahin niyo muna ang aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng mga bagay na yan ay pawang idaragdag sa inyo. Amen? So ganito tayo dapat magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan kung bakit sinabi ni Jesus doon sa these things I have spoken unto you. Sino nagsasalita dito? Si Jesus na mismo. Ito yung pinauna na niya. That in me, you might have peace. Para meron doon tayong kapanatagan at kapayapaan. Kasi yung ginawa niya, plano na yan ng Diyos before time, before the world began. Para magkaroon kayo ng kapayapaan. In the world, ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan daw niya itong mga bagay sa mundong ito. Mayroong tribulation dito. May problema, may mga pagsubok, may frustration, may mga bagay na nakaka-stress, may mga taong toxic. Di nawawala po yan. Pwede kang ma-scam, magbibigay sa iyo ng kabalisahan, pero huwag kang mag-alala, sabi dyan, because I have overcome the world, sabi ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung Hebrew chapter 1. Ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Old Testament, dito sa panahon na to, before the cross, alam natin ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng mga prophets, priests, yan, para bigyan ng guidance ang bayang Israel. Noon, exclusively lang para sa mga Hebreo, sa mga taga-Israel. Kaya sabi diyan, nagsalita ang Diyos noong unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yun? Si Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating panahon ngayon, nakakatiyak ka na talagang ang Diyos, yung mensahe ng Diyos, nasa atin na, nasa Bible na inirecord ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos, na kasama ni Jesus. So yung mga sinabi ni Jesus, yung mga ipinahayag ni Jesus, lalo na about sa katubusan ng ating kasalanan, wala ka nang hahanapin pa. Pag-aralan mo na lang, basahin mo na lang, at tanggapin na salita ng Diyos. Kasi ang liwanag dyan, huwag ka nang maghanap ng propeta ngayon, makamadaya ka. Na sila lamang yung, noong unang panahon, ganun. Pero ngayong panahon natin, hindi na. Na mayroong mga private na tao na pinagsasalitaan ng Diyos, siya lang ang pakikinggan natin. Mali, mabubudol po tayo doon. May i-scam tayo doon. Nagsasalita na ang Diyos sa ating lahat. Buksan mo lang ang Bible. Kasi linaw, at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus, na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. So siya yung salita. Di ba sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Nung pasimula siya ay salita. Mapapansin niyo yan, capital W. And the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Capital W, capital W. The same was in the beginning with God. Kasama na siya na ng Diyos buhat pa ng pasimula. Verse 3,
all things were made by Him. Ang lahat daw ng bagay, all things were made by Him. Pag sinabing by Him, ito yan, si Jesus yan. Ang Diyos yan. And without Him, at kung wala siya, was not anything made that was made. Hindi raw malilikha ang anumang bagay kung wala siya. Yung capital W. Okay? Kung babalikan mo yung ating binasa kanina, sa Hebrew 11, verse 1, di ba sabi doon, verse 2, na ang lahat ng nakikita, ang sanglibutan daw na nakikita ay hindi nanggaling sa nakikita, kung hindi sa hindi nakikita. So nanggaling lahat yan kay Jesus sa salita ng Diyos, sa capital W. All things were made by Him. Okay, verse 14. And the Word was made flesh. Itong capital W na to, na lumikha sa mundong ito, di ba, ay nagkatawang tao, became flesh. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa Ama, puno ng biyaya at ng katotohanan. So ganito natin makikita kung sino si Jesus sa ating buhay at kung ano yung kanyang kahalagahan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Nagkatawang tao yung kanyang salita. At kung ikaw ay naging anak, sinampalatayanan mo ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ephesians 1:13. Tingnan natin. Padaling ko lang po kayo para wag ka nang mag-alala, wag kang matakot, magkaroon ng kapanatagan, mayroon kang kapayapaan. In whom you also trusted, yun daw ating pinagtiwalaan. Ano yun? After you heard the word of truth, pagkatapos ninyong pakinggan ang kanyang salita, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng kanyang kaligtasan. Ito yung gospel, di ba? Yung cross. Na pagkatapos mong panampalatayanan, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Tayo daw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Sino nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo? Kung ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, ay ano ka? Anak ka ng Diyos, tinatakan ng Holy Spirit, ikaw ay banal. Pero sino yon? Yun yung inward man mo. Yun yung inward man mo, hindi po itong ating physical. Hindi po itong ating outward man. Malimit ko pong sinasabihin, pag naging familiar sa iyo ginawa ni Kristo, yung gospel, yun ang pananampalatayanan mo, nakatitiyak ka, anak ka ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, tingnan niyo itong John 6:63. Ano sabi diyan? It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh, ito raw physical, profiteth nothing. The words that I speak unto you, ang salitang sinalita ko sa inyo, makinig po kayo magaling. Ito si Jesus. Yung daw lumabas na salita kay Jesus, the word that I speak unto you, di ba capital W siya? In the beginning was the Word. Tapos nagkatawang tao yung salita. And the Word became flesh. Pagkatapos, yung lumalabas sa kanyang bibig, the word that I speak unto you, they are spirit and they are light. So ito po yung spirit. Maliit. Siya, capital W, siya rin yung capital S, spirit. Tandaan niyo yan. Para makita ninyo ang kahalagahan nung lumalabas sa kanyang bibig, yung kanyang salita. Kung bakit sinabi, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Ang nagbibigay ng buhay sa isang tao ay yung lumabas na salita kay Kristo, lalo na about sa kaharian ng Diyos, para ikaw ay pagharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos sa ating pag-aaral, yung ating taong panloob. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Di ba? Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi na pagkikitang naririto, naririyan. Hindi sa pamamagitan ng nakikita natin sa natural. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Inward man sa ating espiritu. Na kapag tinanggap niya ang espiritu, salita ni Kristo, salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng buhay, power, eternal life. Ang aking salita ay pawang espiritu at pawang
buhay. Kapag ikaw ay pag-aari ng Diyos, kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, we are the body of Christ. Tayo ang katawan ni Kristo. Siya yung ulo, siya yung pinakapuno, siya yung ating pag-iisip, at tayo ang kanyang katawan. Pag pinag-aralan niyo po yung hiwaga nung mag-asawa, husband and wife, sabi ng Epeso, wife, submit to your husband. Diba? Pagkatapos, ikaw na asawang lalaki, ibigin mo ang iyong asawang babae kung paano mo iniibig ang iyong sariling katawan. Ganyan po si Kristo. Ang mystery po nun, patungkol yun kay Kristo. Na tayo ang naging kasintahang babae before AD 70, and after nung manifestation, at tatapos yung Old Covenant, tayo yung kanyang asawa na babae. At si Kristo ang ating asawa, lalaki. Ikinasal tayo kay Kristo. Kaya in union with Christ, in Christ, nakipagkaisa kay Kristo. Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Itinuring niya tayong asawa, babae. Anong mystery, anong ganda na makikita natin doon sa hiwaga na yon? Wala kang aalalahanin kung ikaw ay asawa ni Kristo, pag-aari ka niya. Kasi katawan ka niya. Makinig po kayo magaling. Kaya itong gospel, pag naging familiar sa inyo, yan yung pinaka-complete blessing, satisfaction. Hindi ka na matatakot. Yung sinasabi ko na dumating man ng crisis, tribulation, hindi ka matatakot. Bakit? Pag-aari ka ni Kristo asawa tayo ni Kristo. Hindi tayo dapat matakot. Pag may dumating na sakit at karamdaman, huwag kang matakot. Kung mamamatay ka, kapiling mo siya. Buhay na walang hanggan. Pero kung may layunin pa ang Diyos sa buhay mo, lalo na alam mo ang purpose, ito yung purpose ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kasi ang mga Kristiyano hindi na nabubuhay sa kanyang sarili. Yung totoong Kristiyano, yung pagmalago ng iyong pananampalataya, kung sino ka kay Kristo, alam mo na yung identity mo kay Kristo. Naunawaan mo dahil sa pakikinig mo ng gospel of Christ, pag-aari ka ng Diyos. At ang sabi nung ating binasa kanina, He uphold all things. Hawak niya ang lahat ng bagay. Kaya no matter what, dumating man minsan ang mga nakakalungkot at nakaka-stress sa buhay natin. Pero kapag maliwanag sa'yo ang bisa ng ginawa ni Kristo, kapag pinananampalatayanan mo kung ano ang katotohanan ng ginawa ni Kristo sa ating pagkatao, lalo na sa ating inward man, yun yung sinecured ng Diyos na walang dungis, hindi na pwedeng ma-impute ng kasalanan, hindi na pwedeng magkasala, itong physical, hiwalay na, circumcised. Yan ang hiwaga ng gospel. Kaya po, lagi ko po kayong itinuturo sa hiwaga ng pag-aaral, yung hiwaga ng gospel sa buhay natin. Pag naging maliwanag sa inyo yan, maliwala po kayo. Diyan manggagaling yung kapanatagan mo, secured ka, hindi ka matatakot. Kung mamamatay ako, patay ako. Ay sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya sabi niya, Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kung hindi ang kinabubuhay ko habang ako'y nasa laman, sa pananampalataya, sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang buhay. Gave Himself for me. Ano yung katatakot mo kapag maliwanag sa iyo? Pinanampalatayanan mo yung gospel, pag-aari ka ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang pinakapinali talaga ito. Huwag kang matakot, maging sa physical. Kung nauna mo yung katwiran ng Diyos, kung nauna mo yung kaharian ng Diyos, and all these things shall be added unto you. Fight a good fight of faith. 1 Timothy 6:12. Nung nabubuhay si Pablo at nakikipagbaka siya dahil maraming mga umuusig, ang buhay niya may death threat, fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Doon ka mag-focus sa eternal life. Doon tayo tinawag. Yan.
Tingnan ninyo ito, lumaban siya, di ba? Ang dami nag-oppose, halos nagsosolo siya, iilan lang ang naniniwala sa kanya. Tingnan ninyo itong 2 Timothy chapter 4, verse 1. Nung malapit nang matapos ang kanyang buhay, nung malapit nang matapos yung ministry niya, tingnan ninyo, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Verse 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ito po buhay ng mga anak ng Diyos, hindi lamang si Timothy. Hanggang ngayon, ito yung ibig ng Diyos sa nating gawin. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Sipin ninyo, yung magaling na aral, aayawan ng marami. In their time, at ang napag-aaralan natin at mauunawa na, maski hanggang ngayon. Kung hindi, sabi dyan, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kung hindi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga. Pag sinabing kati ng tainga, ayaw na nilang pakinggan. Parang allergic na yung salita ng Diyos. Nakaka-allergic yan. Parang ang hirap tanggapin. Sabi dyan, magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ang sinasabihan ni Timothy dyan, yung mga first century believers, na ang sabi dyan, maghahanap pa sila sa kanilang sarili ng mga guro na yung gusto nila na mapakinggan, yung gusto ng kanilang laman, na mapakinggan, yun ang kanilang pipiliing guro. Para saan? Para sa kanilang masasamang pita. Ano yung masamang pita? Yung nasa ng laman. Kasi yung outward man talaga pinananahanan ng kasalanan. Okay? Verse 4. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Ihihiwalay, ilalayo sa katotohanan. Ito yung aral ng katotohanan. Marami in their time nire-reject yung ebanghelyo ni Kristo. Antikristo. At mga ibabaling sa katha. Mas gusto ng mga tao yon, yung katha-katha lang. Yung gawa-gawa lang. Napapansin ninyo, mas lamang sa tao kung ano yung mga sabi-sabi ng mga ninuno, yung mga salit-saling sabi. Huwag mong pagugupitan ng bata pag wala pang 1 taon. Masama. Ang daming iniingatang mga salit-saling sabi, mga swerte rito, swerte ron, malas to, malas doon, kaysa sa salita ng Diyos. Ibabaling nila, pungsoy, mga kasabihan, huwag kang magpapagawa ng ganyan, hindi nakatapat sa sikat ng araw. Ang dami na mas iba pang katha ang pinaniniwalaan kaysa sinasabi na salita ng Diyos. Verse 5, ngunit ikaw, ito naman ang sabi niya kay Timothy, at maganda rin kuhanin natin, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Nag-iebanghelyo. Tayo, lahat dapat nag-iebanghelyo. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Ito yung napaka-importante. Verse 6. Sapagkat ako ay inialay na. Yan. Alam niya, malapit na yung kanya panahon eh. Kasi hinatulan na siya ng death penalty. Ito yung huling aklat na isinulat niya, 2 Timothy. Yung 1 Timothy, ang sabi niya doon, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. So, in-apply ni Paul. Kaya sabi niya, ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Verse 7, ito yung pinakamaganda. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Mga kapatid, ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Ingatan mo ang inyong pananampalataya. Minsan, ang kalaban talaga natin itong natural na laman. Yung pangangailangan nito, yung mga responsibilidad nito, hindi naman yan pinawawala ng Diyos. Pero some formula. Na-overcome na niya yan eh. Kung mananampalataya ka, na kapag tinanggap mo ang ginawa ni Kristo, yung finished work, mauunawaan mo pag-aari ka ng Diyos.
Ano sabi ng aklat ng Pedro? Tayo'y bayang pag-aari ng Diyos. 1 Peter 2:9, datapot kayo'y isang lahing hirang. Tayo yon. Mga mananampalataya po yon. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Isang makaharing pagkasaserdote. Lahat tayo priest. Nagmiministeryo sa loob ng templo. Anong templo natin ngayon? Tayo, body of Christ. Tayo ang templo ng Diyos. Bansang banal. Naging banal tayo, hindi sa ating gawa, kung hindi dahil dito kay Kristo. Yung ating inward man, secured na yon, malinis na yon, banal na yon, walang dungis yon. Sealed na yun ng Holy Spirit. Bayang pag-aaring sarili. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pag-aari ka na ng Diyos, katawan tayo ni Kristo. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo nasa liwanag na. Yung ating inward man, hindi na pwedeng maghari ang kamatayan, hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman, hindi na pwedeng pagharian ng kasalanan. Kaya sinasabi ng gospel sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. Hindi na kayo pwedeng pagharian ng kasalanan. Sino yun? Yung ating inward man. Yung ating taong panloob. For you are not under the law, dahil tinubos tayo sa kautusan. Wala nang mag-i-impute sa inward man. Hindi na pwedeng mag-impute ng kasalanan, hindi na pwedeng ibilang ang kasalanan, wala nang itatransgress siya. Why? Kasi itong outward man, inihiwalay na. Kung naiintindihan mo yung gospel, yung ating mga pinag-aralan, yung circumcision of Christ, inihiwalay ang masamang hilig ng laman, the body of sin. Ano yon? Itong outward man, na sa krus ng Kalbaryo, namatay at inilibing. Kaya naman nung siya nag-resurrect, yung binuhay na mag-uli yung ating inward man, yung namatay na espiritu dahil sa kasalanan. Di ba napakagandang maintindihan yan? Na naghahari na sa iyo si Kristo. Kaya ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, na siyang nagligtas sa atin, who had delivered us, past tense na yan, hindi ililigtas, nagligtas sa atin saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Sino yun? Di ba itong ating physical, nakakaranas mo ito ng parang dilim? Nagkakamali pa nga rin ito habang nabubuhay ka sa natural, sa physical, nagkakamali pa rin ito. The good news is, ibinilang na ito ng Diyos na patay at inilibing in His sight, in His reckoning, sa kanyang pagtaya. Tapos na to after the cross dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. And then yung ating inward man, hiwalay na, hindi na pwede pagharian ng kasalanan. Kaya po yun ay banal, walang dungis ayon sa kanyang purpose before the world began.